Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay na kaliwan ng ganibang ni Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggo ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang Israel at Palestine at mga bansa ay manalig kay Panginoong Jesucristo. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa bagong tipan ng mabuting balita ng pag-ahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa pahayag, Kabanata 13, talatang 5 hanggang 8 at 9 hanggang 10, ito po ang mensahe. Pinahintulutan ng halimaw na magkambog, lumahid sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilahid nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, at ang tangahanan ng Diyos, at ang lahat ng naroroon. Binigyan din siya ng pahintulot na digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos. At ang karapatang mamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magmula pa ng likain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Kung kayo'y may pandinig, makinig kayo. Ang sino mang itinakdang mabihag ay mabibihag na. Ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Kaya't kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. Pagpatuloy po natin, 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Sa anumang paraan ay huwag kayong padaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling pag-iimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng sumail. Ang itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sumasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Patuloy po natin sa Efeso, Kabanata 1, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo at lahat ng paghahari, kapamalaan at kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito kundi sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. At ipagpatuloy po natin sa mga Gawa, Kabanata 3, talatang 25 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ang mga pangakuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa ipangginawa ng Diyos. At ng inyong ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng kan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya ay unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Yan. Patuloy natin sa mga gawa pa rin, Kabanata 2, talatang 36 hanggang 39. Ito po ang mensahe. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na itinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, taligdan ng inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkulob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa walayo sa bawat tatawagin ng Panginoon Diyos natin. Ito po ang mga salita ng Diyos at mensahe niya sa linggong ito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula sa tema na ang Israel at Palestine at mga bansa ay manalig kay Panginoong Jesucristo. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na
na siya ay nagtakda ng panahon na sinasabing ang paghukom. Itinakda niya ito para sa lahat upang upang hukuman niya yung bawat isa sa kanyang mga gawa. At lubos na ibibigay yung pagpapala ng mga kaisa at sa ilalim ng kanyang paghahari sa walang hanggang pamumuhay at pagpapalang ibibigay niya. Ngayon, bago maganap ang pangyayaring ito, ang lahat ng mga bansa ay sasakupin ng Antichrist o ng mga demonyo mula sa 666 na siyang na binigyan kapayagan na pagharian nito ang sangkatauhan sa loob ng 42 buwan. So 3.5 years yun. So paghaharian niya yun sa 42 buwan, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na laitin siya, sakupin ang mga bansa, digmain yung mga hinirang ng Diyos. So bawat mga bansa ay masasakop nito, particular yung Israel at maging yung Palestine. Ngayon, kagaya ng sinabi natin kanina, nais ng banal na Panginoon Diyos, pailalim tayong lahat sa kanyang paghahari at tayo ay manampalataya sa kanya mula Panginoong Kristo. Sa gayon, maliligtasan natin ang isasagawa niyang paghukom o tayo ang bibigyan ng kaligtasan sa gagawin niyang paghukom at pagsakop ng 666 o Antikristo. Sasakupin niya yung mga bansa. Ngayon, magkakaroon tayo ng katatagan sa pagsakop ng Antichrist kung tayo ay mananampalataya sa ating banal na Panginoon Kristo, paiilalim tayo sa Kanya. Sapagkat hindi tayo dapat sumamba doon sa demonyo o doon sa 666 o Antichrist. At makiisa tayo sa Kanyang pagre-rebelde sa ating banal na Panginoon Diyos. So halimbawa, bansang Pilipinas, tayo ay maging bansang naglilingkod sa Diyos at hindi tayo makiisa sa pagre-rebelde o maloko tayo nitong 666 para kumampi sa Kanya laban sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Kaya ngayon pa lamang ay tayo ay magpapailalim sa Kanya. So mula doon sa umiiral na pagpapalaganap ng simbahang Kristiyano ngayon mula sa pananampalataya sa Diyos, Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, ay tayo ay makisa rito at palaganapin natin dito sa ating bansa. Hanggang sa tayo ay tuloy maging bansang bayan ng Diyos na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Hindi lamang yung ilang mga tao na nagpalataya, hindi yung buong bansa. Mayorya na tayo ay bansa ng Diyos. Na maging tanglaw tayo kagaya ng ating mga nakaraang pahayag ay tayo ay maging tanglaw ng bawat mga bansa, yung particular ng Pilipinas. Maging yung ding Israel. Pangunahin na siya naging tanglaw ng bawat mga bansa mula na ang Panginoong Jesucristo ay at ng Diyos ay ihayag sa Israel ang paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos o ang pananampalataya sa Kanya hanggang sa pagpapahayag ng ating banal na Panginoon Jesucristo. So yung Israel ang nagpalaganap, ang lipi niya ang nagpalaganap at pinagpala ng Diyos ang bawat mga bansa mula sa bansang Israel. Sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Jesucristo at mga ninuno na mga propeta na mga kanyang itinitaga noon. Kaya tayo ay bawat mga bansa tayo ay manampalataya sa Kanya, bawat mga bansa upang tayo maging bayan niya or tayo ay tayong nananampalataya ay makaisa doon sa kaligtasan. So maging yung mga Palestine kayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at kayo ay makaisa doon sa kaligtasan spiritual na gagawin ng ating banal na Panginoon. Siguro hindi naman din sa inyo ang mangyayaring yan. At kayo ay sumunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Yan. At ano man sigalutan ninyo noong mga ibang bansa kagaya ng Israel, ito ay daanin nyo sa makadiyos na pamamaraan at mapayapang pamamaraan at hindi sa pamamagitan ng hindi makataong pamamaraan o hindi makadiyos na pamamaraan upang umiral yung katarungan o umiral ang mabuti. So ngayon ay yung itinakda ng Diyos na yan ay mangyayari at huwag nating pabayaan, huwag niyo pabayaan ang bawat mga bansa kayo ay makiisa nung 666 laban sa Diyos. Sapagkat kayo ay hindi makaliligtas diyan sa inyong gagawin na yan. Sapagkat kayo ay tatalunin din ng ating banal na Panginoon Kristo
sa kanyang pagbabalik na gagawin. So kung yung mga bansa man ay pinayagan na pagharian ng 666 o ng Antichrist, matapos ang 3.5 taon, bababa ang Panginoon Kristo at pupuglawin niya itong 666 na ito at pamamalaanan niya ang bawat mga bansa ng kamay na bakal. Pasusunurin niya ito kasama yung kanyang mga pinili, mga nananampalataya upang pagharian ng mga bansa. Maging yung mga yumao na ay kanyang bubuhayin para makasama niya sa paghahari sa 1,000 taon at buhay na walang hanggan. So ganyan ang pagpapalang makakamit nung mananampalataya at nanampalataya noon na maliligtas. So ngayon kung tayo nananampalataya, ang bawat mga bansa, dumating bukas-bukas man ang ating Panginoon Kristo, maganap man ang pagsakop ng 666 sa bawat mga bansa, tayo ay makatatag. Tayo ay matatag na maaharap ito at dedepensahan natin ang ating pananampalataya upang hindi tayo sumamba sa mga demonyo at maparusahan tayong kaisa nito ng habang buhay sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kaya tayo ay manampalataya na lubos sa ating banal na Panginoon para maging matatag tayo. Tayo man ay masalanta ng tayo man ay kung sa tabak nga tayo mamatay gawa ng sa paggawa ng mga demonyo, tayo naman ay nananampalataya pa rin sa ating banal na Panginoon. At tayo higit naman ng palataya para tayo ay hindi mamatay sa mga tabak, mabihag, bagkos, tayo ay makatatag na malabanan nito. Sapagkat pag sinakop niya yung mga bansa, tayo ay lalaban doon sa mga pagsakop na yan ng mga Antikristo. Tayo ay para hindi tayo persang manampalataya sa kanya, mabihag ng mga ito at tayo ay patayin. Yan. So yung mga taong di sasamba sa kanya, papatayin ng mga demonyo yan or bibihagin siya. Yan. So sa paglaban natin sa kanya, maaari mayroong mapahamak para mabuhay ang iba, pero tayo ay maging matatag hanggang kamatayan na tayo ay nanampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo sa pagdepensa natin sa pananakop ng 666. Dumating man yan sa panahon ngayon. At tayo ay mapanatili ang aral ng mabuting balita sa gayon umiiral yung kapayapaan at napoprotektahan natin ang bawat mga buhay sa pamamagitan ng mapayapang pamumuhay. Ngayon kung may mga sigalutan sa bawat mga bansa, kayo ay magkaisa na solusyonan ito at magpayaral kayo ng kapayapaan. Sa gayon naliligtasan nyo ang buhay ng bawat isa. Kaya dapat ay yung bawat mga bansa pagdating ng mga panahon niya, pati ang Israel, kayo ay masasakop ng 666 pagdating ng panahon. Kayo nga ay mabubusabos din ng pagdating ng takdang panahon ng 666 na yan. So kaya kayo ay magpakatatag at kayo ay maging matibay. So sa ngayon, tayo ngayon ay nandoon na sa panahon na kung saan ay nasunod panahon na sa pagsilip na ng tribulation sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Kaya tayo ay maging papanatilihin natin ang pananampalataya sa Diyos at mabuting balita. Sa ngayon tayo ay handa na sa paghukom na gagawin at pananakop ng 666 na yan na dapat nating maligtasan. Yan, tayo ay sa gagawin ng Panginoon Kristo at ang Panginoon Diyos, tayo ay hindi niya pababayaan kung maniwawang ginugunaw niya yung 1/3 ng earth o ng mundo. So yung 1/3 nito kanyang sinusupil. So ngayon yung 1/3 na kanyang paghuhukuman ay hindi tayo yung makasama mga bansa dyan at hindi tayo mga tao makasali dyan. Bagos tayo yung isa sa mga maliligtas, bagamat mayroon ding mga tao na natitira sa 2/3 na patuloy pa rin nasasamba sa mga demonyo at hindi maniniwala sa Panginoon sa Kristo. Ngayon paghaharian sila ng Panginoon sa Kristo at paghaharian tayong lahat sa loob ng matapsinian. Kasama yung mga nanampalatayang matatag sa mga nangyayari niya. So yan. Kaya muli, sana ay nagabayan namin kayo ng The Bible Evangelizations para sa inyong spiritual na pamumuhay sa bawat mga, particular yung Israel at Palestine. So yung Israel, kayo man ay
kayo man ay may itinakdaman ng banal na Panginoon Diyos. At hindi lamang sa inyo yan, para sa lahat yan, ay nasa copy ng 666 ay kayo ay ituloy ninyo ang nagawang pagkakamali ng mga ninuno ninyo sa Panginoon Kristo. Manumbalik kayo, humingi ng kapatawaran sa Diyos sa binigay ng Panginoon Kristo, at kayo ay patuloy na bigyan ng pagkakataon ng Panginoon Kristo ng kaligtasan mula doon sa nanampalataya sa Kanya sa inyong bansa. At yung mga hindi nanampalataya, ituwid ninyo yung pagkakamali ng inyong mga ninuno na manampalataya kayo, at kayo pagkalooban ng kaligtasan sa takbang panahon. Yan. Sa ibibigay niya ng kaligtasan din doon sa mga hintil o iba't ibang mga bansa. Yan. Pagpahiran kayo ng kapayapaan, at yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Sa buhay niyo mabuting balita, at ikayatin patuloy ng mga nanampalatayang Israelita, ang buong Israel sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, wala Panginoon Isus Kristo. So ikayatin niyo na panampalatayaan ito. Yan. Lalong-lalo na sa nangyayari sa inyong panahon ngayon na kayo ay naharap sa ilang mahigpit na pagsubok, at kayo maging matatag sa mga bagay na yan. Lalong-lalo na sa pananakop ng 666 na gagawin. Maaring panimula pa lamang yan, ay kayo ay maging matatag lang. So yun, at muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng the Bible evangelization, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual ng bawat mga bansa, at kayo maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at banal na Santa Maria sa pagtalima ng mabuting balita at sa ating pagbabahagong ito. Maliwanagan kayo at talimain ang mabuting balita. Yan. At sa Interfaith Unity, maliwanagan din kayo, magunawan tayo ng mga reliyon, at hindi tayo nagkakaroon ng mga na hindi pagkakaunawaan na nauwi sa mga karasan at imaan. Tapos, ang pagkakaisa natin ito ay hihikayat sa bawat mga bansa, bawat mga wika, lipi, komunidad na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Yan. At yung CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo at patuloy niyo pagbuklorin ng sangkatauhan mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ang The Bible Evangelization sa muting kakayanan ito, tayo patuloy na nanampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at Banal na Santa Maria, nagabayan tayo ng kanyang pangmilagro, ng kanyang pangmulagan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagbabahagi ng mabuting balita, at maliwanagan ang sangkatauhan, at ito ay mapagbuklod natin sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, mula pa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at pagtuwad ng mabuting balita. Yan. Sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ay maging magpatupad ng katarungan, mabuting pamamahala, at tugunin ninyo ang karapatan ng bawat nasasakupan ninyo, ang bawat mamamayan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat, at ang pagpapala ng Diyos at ang kaunlaran at kapayapaan ay sumaating lahat, at pagpalain tayo ng Diyos, at tayo patuloy na gabayan niya mula sa banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat.